Congressman Remulla does not deserve advisors like Reyna de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately, malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Nating pangangailangan, pangunahin na dyan ay gasolina ay lalo pa pong tataas ang presyo dahil nawawalan po ng balor ang piso. Mas maraming piso ngayon ang kinakailangan para bayaran yung ating gastos, lalong-lalo na sa gasolina. No? At siyempre, lahat naman po kapag tumaas ang presyo ng gasolina ay tataas. Kasama na po dyan ang presyo ng pagkain dahil lahat naman po ng pagkain meron talagang kalagap for transportation. No? Now, bukod pa po dyan, all-time low na po ang ating stock market. We have the worst performing stock market in... Una-una, pag-usapan natin yung peso. Ha? Maraming factor ang pagtaas ng piso. At atin nga ho itong pinag-aralan. Alam nyo, isa sa sabi nga nila, global ang dahilan. Kasi sinasabi nyo, ba hindi, global naman yan. Yes, tama naman din kayo. It is globally kung tumataas ang ekonomiya ng Amerika, talaga naman din tataas ang value ng dollar nila. Pero more than that, meron ding factor like local factor. Ano ibig sabihin? Mas marami po kasi tayong ini-import kesa sa tayo mismo nagpo-produce. So ibig sabihin nun, simple lang. 'Di ba yung law of supply and demand? Pag marami tayong kinukuha, binibili sa ibang bansa, ibig sabihin, maraming pumapasok na nilalabas tayong peso, kumukuha tayo sa kanila, bili tayo ng bili, di ba? Iba naman yung mga OFW nagpapadala ng pera sa atin. So, marami naman pumapasok na dolyar sa atin. Pagka bumili tayo, sabihin, ini-import natin, marami tayong nilalabas. Binabayaran natin . So, isa yung factor na yun. Dahil nga, import tayo ng import, mahina ang production natin, mahina ang ekonomiya natin, talagang tataas at tataas. Kasi nga, ang presyo tataas pagka marami bumibili. Ganun lang naman kasimple. Pag marami bumibili, itataas yan. Pero kung wala nang bumibili dyan, 50% na lang yan. Kaya ganun naman sa mga mall, di ba? Pag wala ka. Halimbawa ngayon, ang daming sale sa SM. Bakit? Kasi nauso ang TikTok, Shopee, Lazada. So, yung mga tao, minsan tinatamad ng pumunta sa mga SM. SM, una, matraffic. Tapos, mas mahal pa minsan ang presyo sa SM. Siyempre, kasi, parang middleman ng SM di ba? Tapos, nung naglabasan ito mga online, lahat, pati Timo, lahat, naglabasan na ang baba ng presyo. Kasi direct from the company itself. Yeah? Kaya ngayon, kung pupunta ka sa SM, napakarami pong discount. Hindi pala discount, sale. Ang daming sale. Kasi nga, medyo nabawasan ang bumibili sa SM. Ganun ang ano. So, ano ibig sabihin nun? Tayo, ang dami natin binibili. Import tayo ng import ibig sabihin nun, talagang labas tayo ng labas ng pera. Bili tayo ng bili tapos ito naman tayo. Wala na tayo na po-produce. Tapos yung mga OFW natin, hindi rin naman masasabi natin, sabi nga nila kasi, di ba marami naman tayong OFW, dapat supposedly mako-compensate yung labas ng pera natin sa pasok ng mga dolyar. Hindi rin totally masasabi mong kakayanin. Hindi nag-i-equal. Kaya nga ganito ang resulta ng dolyar. Ang taas. Mahina ang pasok ng pera sa atin. Ngayon, isa lang yan.
Pangalawa, yung korupsyon. Ano bang epekto ng direct epekto ng korupsyon? Simple lang ho ha. Ang direct competition ng korupsyon, yung mga investor, yung mga international investor, pag nakikita nila magulo ang isang bansa, natatakot sila mag-invest. So, pagka ganun, hindi pumapasok yung pera. Hindi sila nag-i-invest sa local companies na nandito sa Pilipinas. Natatakot sila eh. As a matter of fact, hindi lang naman sila natatakot, kahit nga tayo eh. Tama, mali. Minsan, alam mo, eto mga 2-3 taon, sinabihan na ako nung sa investment eh, yung sa stocks. Pero nung aking pinag-aaralan, sabi ko, grabe yung ekonomiya natin, unstable. Para tuloy ako na-discourage na parang sandali, mag-i-stocks ba ako dito? Una, hindi pa nga ako, pinag-aaralan ko pa nga lang, bago pa nga lang ako, unstable na. Nakikita ko na. How much more yung investment na manggagaling sa ibang bansa? Talagang matatakot sila, ba't ganyan ang Pilipinas? Ang tindi ng korupsyon, walang nangyari. Kaya tuloy, talagang walang papasok na pera sa atin. Yan ang dahilan kung bakit tumataas ang dolyar kumpara sa ating pera. Antindi ho niyan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, tiis-tiis na lang tayo. Kasi ayaw nyo magising eh. May mga kababayan pa tayong ayaw magising eh. Tiis-tiis na lang tayo. Hanggang ganito na lang buhay natin. Hanggang 2028. Okay lang ba sa inyo yun? Ako hindi. The world. Ibig sabihin po, yan ay nagpapatunay din na wala na rin kumpiyansa yung mga nangangalakal, yung mga nag-invest, mga nagbibigay ng kapital sa Pilipinas. At hindi na natin kinukonsider na magandang investment opportunity in Pilipinas dahil we have the worst performing stock market on earth ngayon, no? At bukod pa dyan, ayan na po, no? Kinakailangan ng baguhin ang ating mga growth targets. Binaba na po ng growth targets ng administrasyon ng ating paglago ng ating ekonomiya itong taon neto at sigurado sa mga susunod na taon ay ibababa pa rin yan. Ibig sabihin, titindi pa po ang nagaganap ngayon ng pagkagutom sa ating bansa at ngayon, 1 sa 2 Pilipino ang gutom, no? So, yan po ang mga kadahilanan kung bakit talaga kinakailangan magpalitan ng gobyerno dahil hindi na natin maaantay pa ang 2028. Ulitin ko po ha, hindi rin po pwede na mag-eleksyon tayo sa 2028 na nakaupo pa ang mga Marcos. Sigurado po ako, ang mga Marcos dahil hawak nila mga makina na magbibilat ng boto, hindi nila pananalunin si Inday Sara kung sila pa rin ang nakaupo sa 2028. Correct. So kinakailangan po talaga matanggal ang mga Marcos ngayon na, now na, not tomorrow, not in 2028. Dahil baka nga po, wala na tayong kinabukasan na pinag-uusapan. Paano yun? Hindi kasi alam mo, merong nagsabi, meron na, binara ko nga ito si Sir Jack eh. Sabi kasi ni Sir Jack, nararamdaman na panaginipan daw niya na nagbago na ang gobyerno. Sinagot ko kaya siya, sabi ko, dream on! Hindi, alam mo mga kababayan ayoko man sabihin to, pero yung supposedly inaasahan natin na para tumulong sa pagbabago ng ating bayan, sa totoo lang mukha na ring pera. Nag-aalala nga sila sa pension eh. Di ba? Nag-aalala sila. Sorry to say, masakit to. Pero alam mo naman si Banat Bay, real talk to eh. Takot din sila eh. Wala ring bayag eh. Yun lang masasabi ko. Sana magkabayag sila. Yun lang hindi ako nag-aano Pero kasi ito kasi yun eh. Ito masakit eh. Alam nila na meron talagang problema sa gobyerno natin ngayon. Alam nila. Pero takot. Walang handang maging General Luna. Laban kung laban, patay kung patay. Walang ganun. Walang bayani ngayon. Bayag ni wala. Yun, meron. Bayag ni, meron pala. Diba? Wala nang hirap eh. Kasi nga, umaasa sila sa pera. Kaya nga, ang ganda talaga ng sinabi, panalo talaga yung General Luna na pelikula eh. Bayan o negosyo, diba?
o sarili, bayan ba yun o sarili, basta ganun. Kasi talagang for you to be able to see changes, someone has to sacrifice. Pero parang wala. Yun lang. Sa akin para lang. Hindi ko kayo dinidiscourage, pero para sa akin, kung aasa tayo sa tao, walang mangyayari. Yun lang. I'm telling you this. This is the truth. Reality. Kung aasa tayo sa tao, wala talaga mangyayari. Lahat kontrolado nila ng pera. Ang laki ng pera eh. Hindi kayang gumalaw ng dapat na mga taong dapat gumalaw dahil sa pera. Pero ngunit dapat subalit, that's not the end of all. Yan ang sasabihin ko. Bakit? Nandyan ang ating lumikha sa atin. Yan ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kung tatagal pa ng 2 pang taon itong Marcos na hindi talaga alam ko anong gagawin para mamuno sa ating bayan. Bagyo darating, ang sasabihin, nagkakamot ng ulo, anong gagawin natin? Nabangkarote, di umano, nababangkarote, di umano ang GSIS, nagkakamot ng ulo, hindi alam ang gagawin, no? Anong gagawin natin dyan? Nakikipag-away sa China sa panahon na pati ang Amerika nakikipag-kaibigan sa China. At ang inaasahan pa rin, re-respakan siya ng Amerika dahil kinakailangan nga ng mga Amerikano ang ating lupain para gamitin na base militar laban sa China kung ito ay lulusob sa Taiwan. Hindi naman niya nalalaman na nag-iigi na yung relasyon ng dalawa at naiiwan na tayo sa kangkungan dahil nabawalan na tayo ng balor as far as President Trump is concerned dahil habang wala ng banta na magkakaroon ng military confrontation sa panig ng Amerika at saka ng Amerika, wala na rin saysay sa kanilang Pilipinas. So, sinong tutulong sa atin? Wala po. Kaya nga po, yung mga kadahilanan na yan, unang-una yung kadahilanan na kapag hindi siya natanggal, lalong lalala ang pagkagutom ng taong bayan, ang dahilan kung bakit dapat mapalitan na si Marcos Jr. Ang tanong, ito bang rally ng iglesia, sapat na beto para tanggalin si Marcos Jr.? Ayan. Well, unang-una po ang panawagan po laban sa korupsyon, yan po ay magkakaroon ng pinakamalaking rally sa Atlanta. Hindi ko po alam kung mapapantayan ng ating mga kababayan yung rally ng iglesia na tinawag para sa November 16 and 17. Siguro ako talaga just to be hindi ako sure dito sa November 16 and 17. I really don't have any information about this. Ako, nagbabase lang tayo sa sinasabi ni Spokes kung meron ba talaga. But I don't think magsasalita naman po yan ng wala siyang nakuhang impormasyon. Sa tingin ko, meron talagang mangyayari sa November 16 and 17. Isang malaking pagtitipon. Sana talaga matupad. A peaceful and lawful rally on the 16 and 17. And I don't think na iglesia lang ang pupunta. Maaaring sila ang manguna, pero marami pong pupunta na hindi lang po iglesia. Kayanin naman po yan. Kung 1.4 yung nag-attend ng huling INC rally, siguro naman kayang-kaya ng ating mga kababayan ngayon na mag-organize ng 2 hanggang 3 milyong mga rallyista sa iba't ibang lugar ng Metro Manila at Pilipinas, no? Kung ang pag-uusapan ay protesta nga laban sa malawakang korupsyon. So wala naman pong kaduda-duda na kaya naman po yan malabisan pa. Yan. Ang tanong, tama na ba? Nandyan na ba lahat ng mga ingredients para mapalitan si Marcos? Tingnan natin isa-isa. At ito naman ay babatay natin sa kasaysayan. Yung galit ng taong bayan, tingin ko, mas matindi pa ngayon ang galit ng taong bayan sa korupsyon kesa nung panahon na sinuka si Marcos Sr. No? Kasi nung Marcos Sr., limitado ang nalalaman ng taong bayan. Kasi ang meron lang tayo noon, dahil nga wala tayong malayang pamamahayag, yung mga tinatawag natin mosquito press. Pero ngayon, lantad na ang korupsyon, kung gano'ng katindi ito dahil nga sa internet. No? So ikaw ay talagang taga-planet Mars kung hindi mo pa alam kung bakit nagagalit ang tao ngayon sa tindi ng korupsyon ng Pilipinas. No? So tingin ko, katumbas na yan. Makalawa, yung kahirapan ng tao. Kung maalala nyo po, yung napatay si Ninoy Aquino, nagkaroon din ng krisis pinansyal sa Pilipinas kasi nga po na-devalue rin ang peso, nawalan din ng balor ang peso. Gaya ng nawawalan ng balor ngayon ng peso, no?
Kasi gaya na aking sinabi kanina, no, kapag nawalan ng balor ang peso, nagiging mahal lahat ng inaangkat natin at unfortunately, lahat ng kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay, inaangkat pa rin natin. So nagiging mas mahal yung mga bagay-bagay na kinakailangan natin sa pang-araw-araw na buhay. So tingin ko yung kahirapan, mas matindi pa nga. Ngayon nga, nami-measure na natin kung ilan yung naghihirap. Ngayon, kalahati ng Pilipino naghihirap. Pero hindi ako magtataka kung mas matindi na ngayon ang figura kasi hindi naman umunlad ang ekonomiya, talagang went from bad to worse. So sa tinding ko, mas matindi pa rin ang ating kahirapan. Ang pangatlo is, alam naman natin na hindi talaga mapupwersa magbitiw sa pwesto ang mga presidente kung nandyan pa rin ang suporta ng hubong sandatahan. So yan ang wala akong alam. Kasi unfortunately, ako'y nasa Netherlands. Hindi ko alam kung anong pulso ng mga militar. Pero mga militar naman ay kabahagian ng lipunan ng Pilipinas. Kung nararamdaman ng ordinaryong pamilya ang hirap ng buhay, I'm sure nararamdaman din yan ng ating mga kasundaluhan. Bagamat ngayon kasi nga, ang tanong, paala na kayo sumagot sa tanong na wala. noble ni Tatay Digong ang kanilang mga sahod, so mas hindi nila nararamdaman yung kahirapan dahil mas malaki ngayon ang sahod nila. Mantakin nyo, siguro ngayon nag-80 na mga kasundaluhan. Kaya medyo hindi nila nararamdaman. Pero habang nawawalan ng balor ang peso, talaga namang lumiliit din ang purchasing power ng mga kasundaluhan. So ramdam na ramdam din nila yung pagtaas ng presyo ng bilihin at kahirapan ng buhay. Now, ang problema din ay meron ba rin mga opisyales sa ating hukbong sandatahan na magpapakabayani gaya ng ginawa ni Fidel Ramos at ni JPE. Sa ngayon, tingin ko malabo yan. Dahil ang Browner at ang Gibot Teodoro talaga naman pong walang pinapakitang kabayanihan sa ngayon. No? Ang kanilang pinapakita ay yung walang batid na suporta dito sa administrasyon ng Palpak. Itong ang si Gibot Teodoro doon sa ASEAN Summit nagmalaki pa na hindi raw niya kinausap ang kanyang counterpart na Minister of National Defense ng China dahil masasama daw ang ginagawa ng China. Hello! Lahat ng tao gusto nga makipagkaibigan na sa China, lalong-lalo na si Marcos Jr. na nagpumilit pa na kamayan si President Xi na labag sa protocol. Alam mo, ito yung problema. Tama siya dito Iyan, lipat tayo dyan bago tayo sa isa pang matinding usapin Iyan ang matindi kasi ngayon. Yung issue patungkol ho dito kay PBBM at saka dito kay Xi Jinping. Yan. Itsura ni Xi Jinping dyan Di maipinta. Una kasi, ang problema kasi dito, yung tinatawag na protocol. Dapat po, hindi ho basta-basta lumalapit. May protocol, hindi ko alam kung may alam ito si Marcos. Ba't ganyan? Nagulat si Xi Jinping dyan. You know why? Kasi, una-una, aside from may protocol, di ba, bago ka lumapit, kailangan yan Alam niya yan, sigurado, presidente siya Ewan ko dyan, ba't ganyan yan? Siguro kulang sa hindi ho siya binigyan ng pagkakataon, so binigla na lang niya. Aside from may protocol, napaka-importante na bawat maghaharap ang bansa, merong interpreter. Hindi pwedeng basta-basta kalalapit na walang interpreter. Kaya nataranta yung isang lalaki doon, di ko alam kung interpreter yun pero nataranta siya, bigla siya lumapit na rin. So ano ibig sabihin nito? Di ba? Yung sa video na yan, na biglang lumapit siya, tapos lumapit din yung interpreter. Ano ibig sabihin? It was not planned. In other words, ang pangit. Hindi kasi planado, bigla ka na lang lumapit, ibig sabihin, you're not invited, na para kumamay, pero pinilit mo yung sarili mo. Kasi kung hindi ka naman ding gunggong, pagkatapos mong tirahin, nung isang araw, bigla ka lalapit ngayon. Alam mo, hindi ko maintindihan. Nagtatanong lang ako Ito, this is a serious question. Bipolar ba ito si Marcos? Hindi ko minamalit yung bipolar pero parang iba-iba yung personality niya. Hindi ko magets. Iba-iba talaga yung personality niya. Yung magagalit-galitan siya, kesyo babanatan niya yung China, tas kinabukasan ipagpipilitan niya yung sarili niya doon. Ano bang problema mo? Kaya katuloy hindi nabigyan na zero tariff Ang gulo mong kausap.
Hindi, eto, may papakita ko sa inyo. Panoorin nyo itong news na ito. I got bothered po nung nabasa ko po ang inyong interview sa mga pahayagan na sabi niyo po, no, the Philippines was left out in the cold. Dito po sa nakaraan pong ASEAN meeting sa APEC po dahil po ang mga kapitbahay po natin, ang Malaysia, Thailand at Cambodia, may nakuha silang mga 0% tariff. Habang ang Pilipinas, parang hindi pa yata sigurado, no, kung nasa 19% ho ba? Ano na ho bang estado? Kayo na po mag-explain why you made this comment po that we were left out in the cold. Alam mo, Mickey, itong bagong binigyan ng Amerika sa itong tatlong bansa, last week lang ito. Nasa Malaysia ako. I attended the ASEAN Business Advisory Council meeting. Okay. So, nandun kami, kaya parang nabigla rin kami, uy, ba't meron sila? Wala tayo. Diba? Yes. Kasi alam din natin na yung ASEAN meeting, nandun si President BBM. Yes. So, of course naman, palagay ko, sabi ko, malamang meron siyang one-to-one meeting with the President Trump. Diba? Pero sa tingin ko, busy si President Trump, saka busy rin si BBM. Kaya yung nabalita namin na meron daw one-to-one, hindi natuloy. Okay? And then lumabas ang... Sir, palusot na lang nila yun. Palusot na lang nila yun. Alam nyo yan bilang mga businessmen. Di ba? Alam nyo naman yan eh. Pagka it would produce something good, they will really make a way na para ma-meet yung tao na yun, magkaroon ng meeting. As a businessman, alam nyo yan, sir. Di ba? Pagka, eto. Ako kasi ganun ako eh. Sa dami ng ginagawa ko sa buhay, pina-priority ko. Kung ano lang magkakaroon ako ng magandang resulta sa pag-uusap na ito, doon lang tayo makikipag-usap. Kung wala naman, magulong kausap ito. Di ba, as a negotiator, remember, I have businesses, so nagne-negotiate ako. Kung alam kong wala ng pag-asa itong negosyo na ito, I would not spend time on this. Kasi it's a waste of time, di ba? So kung talagang merong saysay kausap si Marcos, Trump would meet him. Pero dahil sabi niya siguro, wala na yan, magulong kausap yan. Wag na lang. O kaya, anyway, kahit di naman natin kausapin yan, sip-sip naman sa atin yan eh. Remember that, di ba? That's it's a law in negotiating. Kung alam mo naman na itong tao na to, sisip-sip to kahit anong mangyari, hindi mo nakakausapin yan. Okay yan, sige, okay na yan, go na yan, hayaan mo na yan. Hindi ko na kailangan ibaba yung tariff dyan. News, ang hiniling naman natin, kung meron ibang special concession sa ibang bansa, at saka yung bansa na Malaysia, Thailand, mas malaki ang trade deficit ng Amerika sa kanilang dalawa. Meron tayong trade deficit, hindi naman ganun kalaki. Kung sa Pontus na yon, dapat mas favorable yung dapat ibigay sa atin. Okay? But whatever it said, na-clarify ni Secretary Frederick Go, sabi niya, na pinaliwanag niya na meron pang other conditionalities na hindi lang pwedeng basta-basta na tatanggap ng zero tariff. Pero may mga iba masasacrifice. So, pinaliwanag ni Secretary Frederick Go. So, sabi ko, ay sige, at least naman ngayon alam natin. Kaya yung meron ko isang interview, sabi ko, next year, tayong mako-host ng ASEAN ASEAN Business Investment Summit. Malamang out of Sir, umaasa pa talaga kayo, sir, ha? Hindi, may papakita lang ako sa inyo, ha? Eto, tawan-tawa ako dyan, eh. Kasi sabi ko nga, pambihira naman, Talagang tayo po ay pinasalamatan ni Trump. Matindi.
Pinasalamatan po tayo ni Trump. Sabi ko nga, wow, grabe, special na special tayo kay Trump, ha. Pinasalamatan tayo, ha. Kasi ito, sabi niya, I just got back from Asia where I met the leaders of many countries including China, Japan, South Korea, Malaysia, Australia, Canada, New Zealand, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam, and others. And ulit niya. Sandali, medyo I met leaders of many countries including China, Japan, South Korea, Malaysia, Australia, Canada, New Zealand, Singapore, Thailand, and others. Ayun, others. Gago! Ayun pala, pinasalamatan pala tayo ni Trump and others kasi. Oh, di ba? Sabi ko naman sa inyo, ganyan tayo kahalaga kay Donald Trump. Ha? Hindi, ako, ang akin lang naman, wala tayong magagawa, ganyan talaga eh. Di ba? Ganyan talaga ang trato nila sa atin eh. Pambihira. Kawawa naman tayo, no? Hindi na nga ginagalang itong presidente natin ng mga Pilipino, hindi pa ginagalang sa ibang bansa. Di ba? Gago! Ay nako. Anyway, wala eh. Ganyan talaga ang ano sa atin eh. Kasi naman po, alam mo kung bakit. Ha? Kasi naman din, etong ating, panoorin nyo na lang. Kayo na lang magsalita kung ano sa tingin ninyo ito. Una, pumunta ang... Ay, hindi. Sorry. Hindi yan. Sorry, hindi yan. Wala. Hindi ko pala. Hindi, kasi alam mo, ang problema, ito kasing maganda to eh. Although mahaba kasi to, ito yung sinasabi ng mga idol natin dito sa Net25 eh. Iano ko na lang, paikliin na lang natin. Ang problema kasi sa Pilipinas, yung presidente natin, presidente nyo pala, si Marcos, di ba? Kakamay-kamay pa siya kay Xi Jinping. Makikipag-usap pa siya, kesyo ganyan-ganyan, gusto niya ng maayos. As a matter of fact, meron pang ang balita na binalita nitong mga idol natin sa Net25 na sinasabi nila parang inimbitahan pa daw ni Marcos ang China na parang magkaroon na state visit dito. Ang problema kasi dito, yung mga amuyong ni Marcos, katulad ni Gibo, na alam mo namang halatang-halatang ang tono ng bibig pro-America, hindi nga daw siya nakipag-meet kasi daw parang binablackmail daw ng China, something like that. Etong si kay Tariela, alam mo, ang dami niyong nagre-representa sa Pilipinas. Kahit ako, halimbawa, ako kunwari yung presidente ng isang bansa, yung presidente ng Pilipinas nakipag-usap sa akin, maayos kausap, pero yung mga tauhan niya, daldal ng daldal against my country, what would you think na iisipin ko? Tanginan to mga to, traidor ah. Kausap ko yung presidente ninyo, pero yung putak na mga tauhan mo, puro anti-China. Again wala akong problema kung awayin ninyo China, wala akong pakialam dyan, nanggugulo nga sa atin eh. Ako, asar ako sa mga mabababoy na Chinese sa Pilipinas eh. Totoo yung mga foreigner na mga galing sa Pogo, bullshit nga ako dyan eh. Wala akong problema, awayin nyo. Ang akin lang kasi, yung ginagawa ni Marcos, hindi nire-reflect ng mga tauhan niya. So, nagbibigay confusion sa China. Kung saan yung mga katulad ni Gibo, katulad ni Tariela, instead na pumutak, tumahimik na lang and let the president do the talking. Ano ba, Tariela? Ano ba, Gibo?
Wala ba kayong respeto kay Marcos? At sa tingin nyo, tatanga-tanga si Marcos? Gago! Kaya kayo daldal ng daldal? Hindi, ganun lang naman kasimple yun eh. Pag tatanga-tanga ang leader mo, magsasalita ka. Di ba? Ako, halimbawa ako, gustong makipag-negotiate ng ibang tao sa akin para dun sa grupo ko. Di ba? I mean, yung Mocha Girls, di ba? Hindi pa pwedeng kakausapin nila yung mga tauhan ko sa baba. Sabi, tarantado ba kayo? Di ba? Hindi pa pwedeng pumapil yung mga tao ko sa baba at sasabihin na, kami nang bahala magbigay ng statement. Kami nang bahala magbibigay ng presyo sa inyo. At syempre, wala namang gagawa nun. Alam naman nila yun. Nire-respeto naman nila ako. Walang gagawa nun. As a matter of fact, lapitan mo sila. Ang sasagot lang yan, itanong nyo kay sir, itanong nyo kay boss. Ganon. Di ba? Hindi yung putang ina, magdadaldal sila. Iba sinasabi nung tauhan ko sa baba. Iba yung sasabihin ko. Parang ganon na nangyayari kay Marcos eh. Iba yung putak ng bibig niya, iba yung action niya, iba yung tauhan niya, parang mga tanga. Kung ano-ano sinasabi laban doon sa kausap ni Marcos. Can you see kung bakit ang gulo ng Pilipinas? You know why? Alam niyo kung bakit? Balikan niyo yung sinabi ni Pangulong Duterte noon. I cannot support Lakas because, di ba naalala niyo yung video na yun? Because Marcos is there. Because he is weak. This is the kind of leader we have. We have a weak president. Noong panahon ni Pangulong Duterte, walang ganyan. Walang nagbibida-bida na sekretary. Tingnan nyo, pansinin nyo, lahat ng sekretary nun, nakita nyo ba nagbida-bida? Yung mga sekretary niya, sila Sec Delpin, si Anyo, nagbibida-bida? Hindi. Walang nagbibida-bida nun. Merong isang nagbida-bida, tinanggal. Naalala nyo? Yung isang USEC ng PACC. Nagbida-bida. Kung ano-ano sinabi sa social media, kesyo, basta may sinabi siya about Leni Robredo. Anong ginawa ni Duterte? Tinanggal niya. Tangina mo, hindi ka pwede magsalita. Huwag ka magbida-bida. Ako lang presidente dito, ako may control nito. Eh ngayon, lahat nagbibida-bida. From the two Remulias, di ba? Si Gibo, sino pa? Si Tariela, hindi ko alam kung ano posisyon. Nasa ilalim naman, daldal pa rin ang daldal. Hindi dapat ganun eh. You are secretary. You do not give direction. The president is the one giving direction. As a secretary of that particular department, isusundin mo lang yung sinasabi at direksyon ng presidente. Unless nga na walang direksyon yung presidente ninyo. Yan ang katotohanan. Wala kasing direksyon yung presidente nyo. Di ba? Pakinggan natin itong Ito, wait lang. Nakalimutan ko kasi siya ilagay eh. Pero napakaganda nitong ito. Wait, yan. Chotomate. Ayan Good evening. I'm Corina Sanchez Rojas sitting in for Miss Pinky Webb. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, and we clarify matters. And we get on point. The Senate Blue Ribbon Committee is set to resume its probe into the flood control scandal next week. Among those expected to be invited, former Marine and Senator Rodante Marcoleta's surprise witness, Orly Gutesa, whose whereabouts and credibility are in question. Will he appear before the committee? And what else can we expect from the investigation? Let's get on point today with Senator Rodante Marcoleta. Hello, sir. Kumusta po? Okay naman, Miss Corina. Natuloy din po tayo. Natuloy din. Pinapangarap ko ito eh. Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media?
Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi ng inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media, parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang mga kapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun. Hindi ko naman kaya sagot. Ako sasagot. Gusto nyo? Kinuwento ko na dito. May mga naimbierna sa kanya. Dahil pambihira, sabihin ba naman niya, halos lahat ng senador may insertion. Gago! Kaya nga tinanggal kayo eh. At saka si Chis Escudero, kaya kayo tinanggal, sir. Para sana wag na magtuloy-tuloy ang issue na yan. Iiwas kay Romualdez yung issue. Kaya lang, ano ginawa ni Lacson? Tinuro niya yung mga kasamahan niya. Hindi, may lahat naman ng senador, may insertion. Kaya marami na imbierna sa mga kasamahan niya. May 5 na imbierna di umano. At gusto nang kumalas sa kanya at ibalik na kayo. Kaya tuloy may pag-resign siyang kainartehan sa buhay. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun, hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. Yun! So, many of Sabi ko na sa inyo eh. Ayaw niyo maniwala sa akin eh. his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya may hiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon at siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siya ang pumirma
Para Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita yes. ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang ano nila yung pagnonotaryo? Yan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero ang talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yung nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez, and nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate kasi nahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis, who are the people, who are the personages coming to his office? Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense? I took offense because I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya, senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo, hindi lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din lang yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi man ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, it's a common nangyayari po talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang yun. Dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi. Anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali. Mag-iimbento siya ng estampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung estampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya magbayad lang siya kung magkano yung
sisingilin sa kanya kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. At, Maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta. Kung kukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo, kayo po'y abogado rin, ano? Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan yan, tawagin nila yung 2 lalaki na binabanggit niya doon. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Sila daw ang Hindi, yan ang antayin natin. Yan ang hamunin natin kay Lacson. Lacson! Hoy, gising! Piyok-piyok pa. Ano na? Patawag mo na yung 2 na yun. Ang dami na nagbabanggit doon sa 2 na yun, kahit yung mga engineer. Ba't tayo mo ipatawag? Tatakot ka? Anong meron? Ba't tayo mo ipatawag? Jowa tuloy. Ipatawag mo na. Ano ka eh? Ginagalit mo ako eh. Nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera dun sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung 2 lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung 2? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, iniipit na rin yung 2. Nako! Nasaan nga po ba itong 2 ito? Tinago raw yung 2. Ang balita, itong 2, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayong malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. John Paul Estrada and Mark Texay. Ayun. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa ano eh. Nako! Ikaw naman, Ma'am Corina. Ilang beses na namin narinig yan. Okay. Nandun sa Makahuli lang ako source sa balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung 2 na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ang chairman, pagkatapos, nag-adjourn kami. Pwede naman kasing mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nag-hearing ka,